Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad. At syempre ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan sapagkat napakarami po nagtag sa akin at marami pong tumatawag, nagtatanong at gusto nila na bigyan ko daw ng reaksyon nito patungkol po sa ginawa po ni Gutesa na kung saan ay nagpahayag po na kung saan ay binawi po niya yung kanyang mga naging pahayag doon po sa Senado na kung saan ay tinuro po niya itong pong si Saldico at maging ang ating itong si dating House Speaker Martin Romualdez, ano, na kung saan ay mali-maleta daw yung kanyang hinahatid at saksi siya na ganito ganyan at nanumpa nga siya. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, pinag-aralan ko po to at base po sa aking obserbasyon, base po sa aking nakikita mga minamahal ko mga kababayan, meron po akong nahahalata at meron po akong napapansin na kakaiba, no? Sa nakikita ko mga minamahal ko mga kababayan, siguro dahil nga po sa natuklasan na peke yung notaryo doon sa naging statement po nito ni Gutesa, gumagawa na naman po ito si Marcoleta ng lusot. Alam ko yan mga minamahal ko mga kababayan, gumagawa na naman siya ng lusot at tila gumagawa sila ng eksena. At ito nga sa pagbabago sa statement ni Gutesa, nagpapahayag na po itong si Marcoleta, gusto niyang sabihin na kaya nagbago yung statement ni Marcoleta dahil sa ni Gutesa dahil sa tinakot siya, ganito ganyan. Kasi naparod ko doon sa sa Net25 na para gusto nilang sabihin na kaya nagbago yung statement nito ni Gutesa dahil sa tinakot, etc. ganon. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, pero ang totoo nito mga minamahal ko mga kababayan, meron pong plano ito pong si Marcoleta na guluhin, lituhin ang mga Pilipino. Ang totoo po mga minamahal ko mga kababayan, si Marcoleta din po ang may utos dito kay Gutesa na mag-recant, no? Para lang sabihin na dahil totoo yung sinasabi niya, kaya tinatakot itong si Gutesa para hindi lumabas yung katotohanan. Ganun po yung gustong palabasin nito ni Marcoleta. Kumbaga ito po'y laro. Ito po'y pakana niya para lang sabihin na kaya nag-recant ito o kaya binago ni Gutesa yung kanyang statement laban kay Ko at saka dito kay Martin Romualdez ay dahil sa tinakot siya. Dahil totoo yung sinasabi niya. Tama? So estilo po to. So alam ko wala pong ibang may pakana dito kundi ito pong si Marcoleta. Alam naman po natin, abogado yan. Matinik po sila pagdating sa ganyan. At naniniwala ko hindi lang si Marcoleta ang may pakana dito. No? Alam ko, sama-sama yan sila. Diba? Sino-sino ba yung mga politikong, sino ba ang dahilan kung bakit lumabas si Gutesa? Unang-una, itong si Defensor. Diba? O, siyempre alam naman natin bago nangyari na si Defensor may dinala ganito ganyan, una munang pumunta si Sara Duterte doon sa opisina nito ni Marcoleta at hindi malabo na mangyari mga minamahal ko mga kababayan na talagang kasabot po dito ito pong si Sara Duterte. Ito'y pakana nila, isang laro. Alam niyo naman, di ba, sinabi naman po yan ni Rodrigo Roa Duterte na sa kanilang hanay talagang magaling po sila magbuo, gumawa o mag-assemble ng mga gawa-gawang mga istorya para lamang baliktarin ang istorya nung sa ganun ay masira po nila kahit sinong gustong sirain nila. So yan po ang naging pahayag po ni Rodrigo Roa Duterte nung siya po ay wala pa sa lungga ng mga imperno. Pero alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil matalino naman po yung ating mga senador kagaya po ni Senador Ping Lacson, malalaman po yung laro na yan. At hindi po makakalusot sa laro na yan itong ginagawa nila ni Marcoleta, ito pong mga tukmol na to sapagkat mapag-aaralan naman po yan mapag-aaralan yan. So natitiyak ko na itong pangyayaring ito na ginagawa nila na biglang binago ni Gutesa yung kanyang statement, may dahilan po yan, no? May dahilan para lamang po sabihin na kaya binago dahil tinakot, dahil totoo yung sinasabi ni Gutesa. Yun lang naman po yun. Ganun lang po yung kasimple mga minamahal ko mga kababayan. Gusto lamang nilang palitawin sa nangyayaring ito na kaya nabago
itong si Gutesa sa kanyang binago ni Gutesa yung kanyang mga statement dahil sa tinakot siya, no? Dahil sa tinakot siya. Kasi balita ko, ipinalilito po ng mga DDS, lalong-lalo na nito ni Marcoleta, na kaya binago ni Gutesa yung kanyang statement dahil sa tinakot. Doon pa lang, mga minamahal ko mga kababayan, alam na natin na ang palilitawin talaga nila palilitawin nila dito na kumbaga kaya nangyayari ito dahil sa takot ang itong si Martin Romualdez, na siyempre alam natin lahat, sino ba namang politikong masaya kapag ikukulong ka o kaya pagbabayarin ka sa yung mga ginawang kasalanan sa taong bayan? Siyempre wala naman, di ba? Kaya gusto nilang sabihin na ito ay pakana ni Martin Romualdez, pakana ni Numan, na iniisip nila kung posible din marahil i-address na naman nila to sa ating mahal na Pangulo. Ganun lang naman po yun, mga minamahal ko mga kabayan. Wala naman po silang alam na pwede nilang pagbintangan, wala naman silang alam na gusto nilang sirain ang ating mahal na Pangulo po. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit ano pa pong gawin nila, hindi po tatalab, kasi maraming beses na nilang ginawa, maraming beses na nilang sinubukan na sirain ang ating mahal na Pangulo. Pero wala pong nangyari, mga minamahal ko mga kababayan. Sa halip, mas lalo po silang nasira sa kanilang paninira. Kagaya po ng ginawa ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, na kaya hindi nga niya pinapansin itong mga to dahil gusto ng ating mahal na Pangulo na ang sumira sa kanila ay yung mismong kanilang mga paninira, at nangyayari na nga po yan sa kanila ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. So dito kay Marcoleta, isa lang masasabi ko sa tukmol na to, kung ako sa kanya, maghinay-hinay na siya, lalong-lalo na't ang pagkakaalam ko, tinatrabaho na rin siya ngayon ng gobyerno dahil nga po sa kanyang mga kawalangyaan na ginagawa, sa kanyang mga kakupalan. Mukhang dito po sa kanyang pagiging senador, dito na rin po magtatapos yung kanyang karir sa politika. Dahil iniisip yata nito ni Marcoleta, mukhang dahil sa iglesia ni Manalo, ayun, di ba? Iniisip siguro niya na malakas siya palagi. Laging siya yung magwawagi, laging siya yung tama. Yan ang alam niya. Ang pagkakaalam ko, hindi siya tama. May tama lang siya talaga sa utak. Yan ang pagkakatingin ko o pagkakaalam ko dito kay Marcoleta. Kaya sa iyo Marcoleta, ano man yung mga pangkanamong putang ina mo ka, tigil-tigilan mo na yan. Hindi ka rin Hindi ka rin kumbaga sa magiging palpak lang yung mga kilos mo, magiging palpak lang yung mga galawan mo dyan. Kaya kung ako sa yung putang ina mo ka, tumigil ka Marcoleta. Ha? Habang may panahon ka pang magbagong buhay, tigil-tigilan mo ng kawalangyaan mo, kahayupan mo, tanda-tanda mo na. Ilan na lang yung buhok mo sa ulo mo. Habang patanda ka na patanda, pasama ka tuloy ng pasama. Sabi ko si Marcoleta, isa lang masasabi ko sa iyo, magbagong buhay ka na. Ha? Sa mga kababayan natin, sumuli po ulit po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.